May mga estudyanteng puno ng pangarap sa isa't isa. Kasama na nito sina Lona, Anika at Rex na masayang nagkwentuhan ngunit biglang dumating si Ben. Nasa bag ko na kumidara akong sige. Ha? Dito? Sa school? Oo, tara na. Saglit lang, walang makakaalam. Luna! Ba? Hindi mo kailangan yan. Alam mo, bawal yan. Tama si Anika. Tara, dito ka lang. Huwag mong sirain sarili mo. Kaya ko sarili ko. Huwag niyo akong kontrolin. Hindi na nga nagpatigil si Lona at tuluyan na nga itong umalis kasama si Ben. Umabot na din sa punto na ayaw na ni Lona makipagkwentuhan kina Rex at Anika at ang gusto lang ito ay mapag-isa. Napapansin mo ba si Luna? Parang hindi na siya si Luna. Oo. Simula nung sumama siya kay Ben, parang lumayo na siya sa lahat. Lagi na lang sumama si Lona kay Ben. Tila nawala na ng gana si Lona sa kanyang pag-aaral. At pati mga kaibigan niya ay nagtataka sa kanya dahil hindi naman ganun dati si Lona. Nakita naman ni Mrs. Celestia ang grades ni Lona na puro bagsak at ito ay hindi niya nagustuhan kaya ipinatawag niya si Lona. Ginugulo ba ako naman sa pag-aaral sa kalokohan mo? Wala kang alam sa akin. Huwag mo kong pakialaman. Ako ang dyan, kung gusto mo naman ay kalubuto mo. Tumigil ka! Hindi ko kailangan yan. At simula nun, nasira ang relasyon nila bilang mag-anak. Sa likod ng paralan, si Lona ay tuluyan nilang sumama kay Ben at gumagamit ng pinagbabawal ng droga at sigarilyo. Sa kasamaang palad, sila ay nakita ni Aika at ipinagsabi ni Aika ang kanyang nakita tungkol kina Lona at Ben doon kay Melissa na kanila ring kaibigan. Kita ko naman si Lona at Ben. Gumagamit sila. Dapat isumbong na natin. Ay, kapag yung usap, kaibigan ko si Luna. Baka may pinagdadaanan mo siya. Kaibigan, pero pag binabayaan natin, baka mapahamak siya. Ayaw mo siya tulungan. Hindi na nga hinintay ni Aika na makapagsalita pa si Melissa. Umalis si Aika agad at nagtungo ito sa Dane office. Magandang araw po, Mrs. Celestia. Gandang araw din ako kami. Oh, bakit naparito ka, Aika? Anong meron? May sasabihin po kasi ako tungkol ito kay Lona. Bakit? Anong meron kay Luna? Kung ba ito sa kanyang grades at kalusugan? Dahan-dahan namang tumango si Aika at isinalaysay niya ang kanyang mga nakita. Nakumpirma na lang ni Mrs. Celestia na gumagamit si Lona at Ben ng ipinagbabawal ng droga at sigarilyo sa paralan. Agad niyang ipinatawag si Lona at Ben pero si Ben ay hindi na nagpakita pa. Si Lona naman ay nagtungo sa office at akala ni Lona ay galit si Mrs. Celestia. Hindi ako galit. Sasaktan ako kasi pinili mo saktan ang sarili mo. Tita! Tita, masaway mo po. Tita! Lona, hindi ka naman din na tumulong sa'yo. Kaya tulungan mo naman ang sarili mo. Minsan, dumating talaga tayo sa punto na makagawa tayo ng mali. Para kay Lona, huwag mong hayaang masira ang kinabukasan mo dahil sa maling desisyon. Piliin ang tama dahil may pamilya at kaibigan tayong handang tumulong. Para sa lahat, tandaan natin na habang may buhay, laging may pagkakataon pang magbago.